usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsulit sa matuod, kadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Adlaw karon nga Huwebes, pizza 15 sa buwan sa Mayo tuig 2025. Kami yung mga lagad sa kahanginan. Ako si Maluy Nocando Tabar. Ako si Attorney John Destacamento. Ubanimientod sa alas 9 karong buntagas ng programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Samtang paabot sa ato ang weather update, attorney, ato sang ipadangat kining atong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, Pamela to push agenda in one Cebu-dominated provincial board. Sa Super Balita, Bari 4 o Glen Soco mag-alyansa. Sa The Freeman, COMELEC reminds candidates remove poll posters. Sa Banat News, eleksyon malinawon matod sa kapulisan. Sa Philippine Daily Inquirer, Laila Chell to join House team prosecuting Sara. Sa The Philippine Star, National Canvas finished today, says COMELEC. Sa Manila Bulletin, no partial proclamation of winning senators. EU observers say vote buying endemic, well entrenched. Ug sa Tempo, rappers gun racket. Mao katong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa mong pagbalik ka may padangat kaninyo mga balita nga nahipos tong kaubanan sa CCTN News and Public Affairs team. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Sorry ma'am, na-late ko. Nagita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics
Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy ug karon sa atong mga balita. Nagunas itong mga balita karong buntaga, mga progresibong pundok sa Sugbo na nawagan sa Commission on Elections kon COMELEC nga mohimog manual count aron makita kung naabay nahitabong pagpanikas niadtong adlaw sa eleksyon. Gi-question usab sa Makabayan Block ang mga nag-una nga party list tungod kay matud pa wa kini nagrepresentar sa marginalized sector. Ang kasayuran ihatod ni Gia Navarro. Nag-abot karong adlaw sa gawas sa Kapitolyo ang mga progresibong grupo sa Sugbo taliwas sa init nga panahon. Gipaagi nila sa lihok protesta ang pagkwestiyon sa nimong dangatan sa nakalabay lang nga eleksyon. Gikasagbuyo nila ang mga kakuliang nasugatan gikan sa ubang mga lugar, sama na lang sa giingong ballot switching. Laing pangalan nga manggawas sa resibo inig humanog botar ug uban pa. Nanawagan si Jaime Palginawan gikan sa Bayan Central Visayas ngadto sa mga katagkuhan sa Commission on Elections nga himuon ang manual recount sa mga balota. Kini aron makita ang kaligdong sa nimong dagan sa automated election system gamit ang mga kahimanang napalit sa Miro systems. Pinaka grabe pa yung tawag dito, yung fake news pa na disqualified yung bayan muna, no, before sa actual na sa May 12 election. So kailangan action agad yung COMELEC. Apil sila panawagan mao ang pagsulbad sa mga kaso sa red tagging sa ilang mga sakop, ilabi na nga nahitabo kini sa wala pang adlaw sa eleksyon. Nakigduyog usab sa mga protesta ang pipila ka masakop sa Makabayan Block aron pagkwestiyon ilabi na sa gipatumang party list system sa nasod. Wala gikalipay sa mga nominees gikan sa Kabataan Party List ug ACT Teachers Party List ang nahimong pagkamadaugon sa uban bisan og walay klarong representasyon alang sa mga nilupigan kon marginalized sector. Ang ibuhat lang ani sa Kongreso ng red tag sa mga progresibo, mga aktivista, even ang mga kabatan-unan, no, mga aktibo, mga progresibo ug mga bokal nga kritiko sa mga anti-poor, anti-people nga mga palisiya sa gobyerno maoy gitarget sa pagpang-red tag sa Duterte Youth. Hinoon andam nilang isaka ang pagkwestiyon ngadto sa uluhang buhatan sa Commission on Elections pinaagi sa idusong petisyon. Sanglit mao kana ang nimong sugyot sa mga kadagkuan gikan sa maong buhatan human nakabalita nga adunay ubang nang hingusog sa manual recount. Permanently and constantly may mag-file sa mga election-related offenses even before elections. Red tagging, ang pag-disenfranchise po sa uban ng mga voters, nag-file na may daan og mga kaso. Ian Navarro, CCTN News. Samtang mga balota gikan sa 11 ka mga lugar sa Sugbo ipaubos sa random manual audit sa Commission on Elections. Tagsa-tagsaon kini og ihap aron masuta kung tukma ba sa nigawas nga election returns gikan sa mga automated counting machines. Ang kasayuran nihatod ni Gian Navarro. Nangabot na sa Kapitolyo ang mga ballot boxes gikan sa 33 ka clustered precinct sa Sugbo aron ipaubos sa random manual audit. May pasabot ang Commission on Elections Cebu Province nga giraffle sa ulohang buhatan ang 11 ka mga lugar. Diin kuhaon ang mga balota. Ang matag local government unit adunay tagtulo ka ballot boxes nga nagrepresentar sa mga clustered precincts. Mato di Provincial Election Supervisor Attorney Marcel Sarno nga mano-mano ang pag-ihap sa mga balota gikan sa nisgot ang mga presinto. Kinahanglang masubay kung nagtakdo ba ang manual count sa mga balota ug ang nigawas nga resulta gikan sa election returns. Nga kining atong girando manual audit dili nimo affect sa result sa ato ang election. It's for the test how accurate ang our machine. Last the accuracy of our machine is 99.99% accurate ato machine.
Gipatuman ng random manual audit pinasubay sa kasamtangang mga balaod nga may labot ang eleksyon. Ang mga makuhang resulta gikan sa mong ihap ilang idokumento isip kabahin sa reporting sa nimong dagan sa eleksyon sa lugar. Requirement sa balaod nato nga mag-conduct tag random manual audit, meaning random, wala na nato na predetermined og unsang mga lugar ang i-conduct. I believe it's a raffle. Sa laing bahin, gihangop sa Commission on Election 7 ang taas-taas nga voters turnout sa rehiyon. Sa Sugbo pa lang, mabot na sa 89% ang voter turnouts diin kapin 3 milyones na ang namutar niadtong Lunes. Kini nagpamatuod nga nahimong malampuson ang pagpaygayon sa adlaw sa eleksyon. Gian Navarro, CCTN News. Sa laing bahin, Commission on Elections sa syudad sa Mandaue ni auhag sa tanang mga kandidato sa pagtangtang sa ilang campaign posters. Ang mapakyas niini mahimong mapasakaan og election offense. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Nidaog man o napildi sa baguhay lang natapos nga eleksyon, giauhag ang tanang kandidato sa syudad sa Mandaue sa pagtangtang sa ilang mga campaign poster. Matud ni Jacqueline Gruyan, ang election assistant sa Comelec Local Office, nga ang mga kandidato usaba ang gitahasan sa pagdispose sa ilang mga election paraphernalia. Atong panawagan sa tanang kandidato nga pag-igugmi kanang sang-sang sa inyong mga tarpaulin kay nasa atong resolution nga within 5 days after election malangtang na. Ang mga national candidate o mga party list giauhag usab sa pagtangtang sa ilang mga poster. Ang mga kandidato nga mapakya sa pagtuman niini mahimong pasakaan og election offense. Ang na-i-call lang attention is in writing kung dili na makuha. O di pag yun, mamaya pagpabaan na siguro ng sanction. Matud ni Ruyan nga wala na'y operation backlash ang Comelec sa higayon nga mahumana ang eleksyon tungod responsibilidad kini sa mga kandidato. Ang operation backlash sa Comelec pagtangtang sa illegal campaign poster nakabutang sa dili gitugtan nga lugar natapos na ni adtong Mayo 6. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa laing balita, kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo may pasigarbo nga walay kagubot nga nahitabo sa milabay nga eleksyon. Mga pulis nga gipakatap sa mga polling centers, gipangbalik na sa ilang mga naandan nga unit. Ang kasayuran hihatod ni Arnold Bustamante. Nahimong hapsay, malinaw og labaw sa tanan, nagmanampuson sa kanitibukan ang kapulisan sa paghatag sa seguridad sa bag-ulang natapos nga national ug local election niadto nga Mayo 12, 2025. Matud ni Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Makatangay, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga hinungdan ini mao ang maayong koordinasyon sa mga ahensya sa gobyerno ug ang hugot nga pagpatuman sa mga ordinansa sa syudad nga gisunod usab sa publiko. Dako usab og natampo ang gihatag nga full support sa lokal nga kagamhanan sa syudad sa Sugbo ug sa Commission on Election ngadto sa kapulisan. I think no ang coordination sa mga law enforcement agencies ang atong gipahigayon nga security deployment pod nga naay support no sa local government and sa Comelec and as well ang ato ang komunidad nga naminaw sa ato ang mga tambag ug hangyo nga mahimo nga circumspect o magsubay lang sa balaod og ordinansa sa pakadlaw-adlaw nila nga actions going towards them. Napinsaw sa kalibog ka mga police personnel ang gipakatap sa CCPO sa mga polling centers aron masiguro nga walay kagubot nga motumaw. May pahibaw si Makatangay nga aga mao mga personnel nga gipangdestino sa mga tunghaan ang gipang-recall na o gibalik na sa ilang naandan nga unit aron magpadayon sila sa ilang gibuhaton. Apan mibutyag si Makatangay nga nagbutang sila og 50 ka mga police personnel sa Cebu City Hall samtang wala pa mabalik ang mga ballot boxes ug mga automated counting machine sa warehouse din sila kasamtangan nga ipahimutang. That naagyapon tay gipabilin nga mga security forces no didto sa City Hall to ensure that these ballot boxes containing the used ballots are protected. Bisan pa man nga naka-full alert pa ang Philippine National Police tibok Pilipinas apan mato ni Makatangay nga naa na sila sa normal sanglit wala na sila nakita nga hulga human maproklamar ang tanang migawas nga mga mananaog nga kandidato. Arnold Bustamante, CCTN News.
Sa atong katapusang balita, usa ka panimalay sa dakbayan sa Lapu-Lapu na tumbahan og dakong kahoy. Niigo hinuon kini sa sala ug kusina sa maong panimalay maong luwas ra ang tanang nagpuyo niini. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Felerca. Natumbahan og dakong punuan sa tubog ang usa ka panimay sa sitio Sacred Heart, Barangay Gunob, Dakbayan sa Lapu-Lapu pasado alas 5 kaganihang kadlawon. Matod sa tag-iya sa panimay nga si Paz Tampos Bascon, nga kalit lang gyud ang pagkatumba niini tungod kay maayo ang panahon ug way kusog nga hangin sayo kaganihang buntag. Wa usab sila magdahom nga mahitabo kini tungod kay dili katumbahon ang maong kahoy. Gani wa gyud kini matandog sa pag-igo sa bagyong Odette ni adtong tuig 2021. Ang sala ug kusina sa panimay ni Paz mo'y nakaangkon og dakong kadaot. Ato sa insidente, si Paz ana sa iyang kwarto ug ang tulo pa ka mga miyembro sa ilang pamilya. Samtang ang iyang anak ug umaga diha sa kusina ato sa pagkahitabo apan may nalang kay dali silang nakagawas. Karon nakabantay man siya nga murag ning uyog-uyog di iyang giinan niyang asawa nga naglakwa sa kinais manok nga dagan mo to ni dagan pud ang asawa dinhi gawas kay wa pa sila pinambahan. Apan taliwas sa nahitabo, mapasalamaton gihapon si Paz nga didto kini niigo sa sala ug naluwas ra ang tibuok niyang pamilya. Ang akong apo natuog pa. Mayo gani kay nilikay diri sa sala ang pagkalamba kay diri pa sa kwarto makalasan kita taon mi. Way siguro astang inahan ug gamahan. Kay kahoy man ni dinhi. Nagpasalamat na ko sa Ginoo mga hisalang pa jud mi. Kaganihang udto, nagpadayon paghihapon ang pagresponde sa Barangay Disaster Risk Reduction and Management Office sa Barangay Gunob aron sa pagputol sa natumbang kahoy. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Mga katong mga balita nga nahipos ng kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team o inyo katong nakita kagahapon sa atong mga balita sa Sairi 47. Okay. Napamintay oras sa turn ito sang sugdan ang unsa nino? Pag-hisgot-hisgot na to, ang buntaga partner. Pag-hisgot-hisgot karong buntaga. Itong unahon tong balita kabahin sa Comelec no, sa Mandaue. Nga giawhag ang tanan mga kandidato, daog or pildi. Panangtanga inyong mga campaign materials. Sa way pagkusmod. Pero kapag kanibiyang pildi, murag luyaha kayo ay. Luya, oy. Luya kayo panangtang, eh. Napaka kay energy, Yung mga tao, samot kaluyag panangtang, kay kapoy, biya kay panaod, takiring, o kanang panbutag tarpulin niya, mo'y manangtang. Pero it can be done. And I think dako kay role ang ato ang barangay officials pod nga di na ta maghuwat sa pagkuan sa mga kandidato kay di na ta ka-expect nga kana sila. Di ba? Nga man guro gyud, dili tanan mo'y dunay kanang heart to do that. Di sa tanan na guts kay ang uban ron labi pagpildiro dako kay puruhan nga wa to diri either nilarga to nagpahungaw sa gibati or nitago lang tos balay kay di ganan makakitag tao. So may pagpanangtangon na lang na kanang barangay na lay mo effort ana. Kay kanang inyo man sa nang area para limpyo pod. Mo sa ning barangay, kami may hanukan. Sige lang sad good. Yung kamo sa ambulansar sila say palimpyo ha sa inyo. Mao gyud kay kinahanglan ni nila tumanon kay dili ni kuana amanggoy penalty sa mga mo violate ani nakakita na ta atong mga kandidato do na sila mga disqualification cases tungod sa ilang oversized poster pag-post diha sa ilang mga campaign materials partner sa dili designated areas or posting areas kani sab karon matod ni Comelec Regional Director Attorney Francisco Pobe nga pwede gihapon sad pasakaan og disqualification so bisag kadaog na ka magmagahi gihapon ka partner basin pag madiskaril imong pagkadaog. Yan na pa ba naam gini sila budget siguro partner no kaning murag kanang ilahang mga pangsugo nga mga batos-batos mga bata basig kuan na siya package na siya nga kamoy mo installer kamo say mo package package boy nga kasagaran na the entire duration of the campaign naman nahurot na sad ang budget no depende sad kung gihurot ang uban pod kay makaingon pod ka nga mahuway pod kay kapoy baya pod pila ka adlaw kampanya so kana no importante na but wa ko'y nakit-an pa man or nadunggan attorney nga kanang gikihag yun na priso gyud
Kay kanabitang uban nga namutang og poster sa mga mga common poster areas, wala may gipasaka og kaso. So, mo siguro nang magsalig lang sad ang mga tao. Okay raman na basta dili designated poster areas partner basta naa sa private property. Okay ra na siya kay part man kuno na sa freedom of expression or yun sa paggamit sa owner sa property ana ang iyahang kuan, ang iyang property. So dili maka ang naalay habol ang COMELEC kung naa siya sa pampubliko nga mga lugar gipangbutang. So kanang mga ingon ana nga mga private properties ang katusang tag-iya sa luna mao sa ikuan. Yes. Pero walay makabuot sa tag-iya. Wala sad. Kung moingon sa jadi ko, ganahan ko na na siya. Labi pagdaog. Ay sus di gyud na ganahan manangtang. Mao gani. Ang akong gay tarpaulin ito sa balay. Congrats. Nay, tangtanga na unta na. Tangtanga na nanay. Ay, dugay magkayo. Na, ginay na eh. Dugaya naman ana. So, depende sa tagbalay, depende sa owner sa property kung unsaon niya iya bang ipatangtang o di sad makabuot kay di makapabuot og patangtang pa installer kung unsay buhaton diha. So, but nonetheless, sige lang. Kana og ang sose sad partner ilang kanang sose noon kinahanglan gid na niya kanang ang kasagaran nga nay partido. Actually ang luoy attorney no kana mang way partido. Oh, okay. Kay walay maka-guide nimo. Di man sad na ingon nga sa COMELEC di man na ingon nga step by step ka. Ako tagaan na makag form niya ikaw na bahala dito. Tagaan kag form ikaw na bahala but make sure nga sakto diha imong gipamutang. Nya di wala sa kani exceed wala sa limits. Exceed. Okay, na. The good thing before though with BOPK katong sa amo ang time is naagi mo review. Not even Attorney Bebs is lawyer man. Dili gyud nagyoy ka ng legal nga mututok gyud sa mga ingon ana ba para lang gyud sigurado from the filing antod na sa sose. Okay, nya unsa pa? Kana lang so far walay mga dagkong update sa Sugbo. Uma naman murag nilinaw-linaw man. Nanay mga nigawas nga pamahayag no si Mayor-elect Nestor Archival nga iyan ang gi-outline iyang key focus areas para sa iyang 3 years nga term niya. Iyang gi-highlight kay kinig yung revenue, traffic, basura, ug baha. So atong tan-aw no kay for many administrations, many mayors mo gyud ni ang balik-balikon traffic, garbage, flooding, and unfortunately naaragyapon siya. So let's see, maybe this time with an engineer at the helm it is a different story kaya basig na siya yung mga different ideas pud. So kana tan-aw nato nya ganan sad siya nga i-improve kuno ang City Hall services and then push for food sustainability. Kanino ang food sustainability, I'm sure kaya kay niya kay he's been doing that sa iyang Eco House. Oh, yes. Nindot ko na iyang kuan. Mugna dito murag nag-hydroponics magani siya. Kay ang uban technology. Ang uban mag-tour gani sa iyang lugar kay just to see how he's doing it. So kana tan-aw na to at nga na to partner kung unsa say labok ni Mayor-elect Nestor Archival. Dito sa Kapitolyo unsa na ay mga kuan dito dagkong kalambuan. Kato naman ako nakitaan gahapon yung giingnan ang ako nakitaan do on social media is ni timbaya si kanhipod ni atbang ni Governor Gwen nga si former Tourism Secretary Ace Durano. Ni congratulate siya sa governor-elect nga si Pam Baricuatro unya in return niingon sad si Gov Pam. Ni comment sad siya dito na thank you kay murag nagstudya day sila before the campaign. Okay. Sige sila yun, ikaw tato nilansar, di ikaw lang yun ang nilansar na. So then they said nga God kuno has a purpose for everything. Unya kanang niingon sad si kuan nagpasalamat siya sa comment. Niingon sad si Baricuatro nga will you be willing to be part of my kuan of my team of my advisors so naiingon ana nga mga grabe mga direction sa social media gyud nagsabot-sabot dito sila nagchika para visible sa mga tao kay mo may giingon niya iyang gi-post nindot kay ang picture nga gi-post dito
Unya, mo to'y giingon niya nga, kuan ko no, thank you, Sec, Ace Durano, I hope you will consider becoming my advisor and a part of my administration. Ano sa mas nindot sad ko makakita sa siyag mga di kalidad sad mga consultants o advisors no kay Yes. Cebu is Ako'y nakuyawan. ikay nakuyawan partner. Yes, because kita ko dito pag murag ano ko ay the composition is compositioning. Bitaw nakakita sa taba kung kinsay mga na dito nagpakita dito most of the time kanang Because kuyawan man sad ka good. out of nowhere man good ni zoom in lang ni kalit si Governor-elect Pam Barrecuatro. Ang background magyud ani niya is into NGO partner no. Na, I'm not sure if she had held previously mga positions in the government bisag butangtag sa town or municipal level pa lang pero murag ay wala man na mention sa mga reports. So ang iyang background ani is more on the private or sa non-government organizations. Managing an LGU is something that's new to her. So makasabot ta if mangita ni siya maayon tag makakita siya mga maayo sa niya tao nga mo that can work closely with her. Oh, but ako na atong gitan-aw ni siya ko ano siya Pol Sci graduate sa University of San Carlos. Okay. Muha ning ka-Berks kay Presmog School. Onya ni law siya sa UV. Onya ni tambong sad siya mga kuan ko no public administration sa Harvard University. Mga programs ingon ana pero mao pa man so far ato ang nasayran nga information. I'm not sure if she really is a lawyer. Kaya hindi ko kabaw kung lawyer ba gyud siya kabaw kung nag-law siya. Nga naghimo siyang flight stewardess sa Cathay Pacific for 27 years. Oh, dugay-dugay sa di ay. So flight pag human stewardess din ni sing kuan siya naa siya sa Simply Share Foundation as executive director. Unya apel siya ng mga hakbang maisog, Partido Federal, ana. So, mao na siya. Then, nahimo sad siyang board member sa Land Bank during the Duterte administration and then served as the Secretary General of the Partido Federal ng Pilipinas, which is the party of President Ferdinand Marcos Jr. Iyang tang initial plan for these elections is to run for 3rd District Representative at bangan tato niya kong PJ Garcia apan kalit lang siya file for the position of governor ug iyahang gipulihan ang nitaliwan nga si Dr. Rowena Burden as challenger to re-electionist Governor Gwen Garcia. Speaking anang the late Rowena Burden nga iya di ay amiga. Miduaw di ay siya sa kagahapon sa lubong ni sayang amiga niya dayon pasalamat siya pay siya kuan ingon siya nga I may be the people's governor but to me or in my heart you are my governor. No sa niyang giingon didto pagbisita niya. Okay nya unsa man partner siguro mo break lang sa ta nya dayon sa tong pagbalik partner mga dugang pagisgot-hisgot. Please stand by. Hello Cebu. Hello Cebu. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ito ang programa
programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone na doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. I believe with all my heart that the Lord is allowing us to understand that He's the one who are extending this life, and we have to really take care of our body. Yes. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Every day, pag-gising mo, iisip ko kung ilang taon na lang yung katagal ko, yung ganun. This is your path to a new start. OzoneMed Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday, 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules, 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47. PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglambikit sa katawan. Ihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7. Nakakasong padayong gisubay at taganong katinawan, pinaagid ng maong tulumanon. PRO7 Action Files. Abang kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN. Para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu. Hello Cebu. Hello Cebu. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy sa pagpadayon nato sa ato ang mga paghisgot-hisgot karong buntaga, partner. Gusto na ako isgutan, partner, kini bitawng naay duha ka mga bag-o nga nga mitumaw nga mo join sa prosecution team for the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Mga dagko nga pangan, partner, sa natad sa politika, silang former senator and now we're expecting her to be a party list representative, si Laila de Lima. Yeah, we're sure naman kay nakasunod naman gid siya sa top. Okay, sure na. So og si party list representative, incoming party list representative Chel Jokno. So kining silang de Lima og Jokno, partner, they will join the prosecution panel. They were offered kay tungod duha man ang nabakante kay naay duha ka mga vacancies because wala makadaog sa ilahang wala sila na re-elect sa ilahang tagsa-tagsa ka mga attempt for re-election. So karon gi-accept na ni sa mga kampo nilang de Lima og
Chel Jokno, and then kahibaw naman ta sa history ni Dilima with the Dutertes. Yes. But para kang Dilima, ingon siya nga, this is more than just a a personal, this is not personal, but this is a part of a broader reason for her to fight for accountability, transparency, and justice. So, matod ni Dilima nga the Speaker of the House, si Speaker Martin Romualdez, ni-invite yun niya na kung pwede ba siya mo join sa prosecution panel, which she gladly accepted. Yes, she accepted. And ingon siya nga, her decision to accept comes from a place of duty and principle ko, no? Because she's always stood for truth and accountability and the rule of law across different administrations and regardless of political affiliation. Wa ko no'y nausab, ana. Dili di ko no'y party sa personalities or dapig-dapig sa politika. And so then, kagabi, nag-review man may mga updates, no? sa nailahang mga pukabildo sa ilang balay nga. Murag newsroom gyapon siguro, no? So among gi-review and then nakaingon jud ko nga it's going to be an exciting hearing. Yes. You have two brilliant additions to the panel of prosecutors, no? Yeah. Kanumduman kanis Dilima, even with her very diplomatic statement, she was really known to be mobitong giinitan sad siya because she was known to be a staunch critic of the drug war nga gihimo ni antong panahon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. So suko to ang kanhi Presidente kaniadto na sakaan siya na preso siya for 6 years, sakaan siya kasong drug trafficking and then eventually dismissed also sa dihang gibakwi sa mga testigos ang ilahang mga testimonya. Then kanisad si Chel Jokno partner sa mga ayang pangan permi gyud nimo gawas sa mga sa mga surveys inside mga campuses or mga eskwelahan, siya permi naa sa top pick sa mga estudyante kay tungod aning iyahang makita mo gyud siya nga kining naa gyud siya competence partner ba ug naa gyud siya kining qualifications yun nga as a lawmaker. So, and this is also not the first time nga ni-appeal siya impeachment court. No, it's not because during the time of former President Joseph Estrada. Yes, in 2001, appeal siya. So, the reason why maka-appeal siya kay ang akbayan man di ay siya man ay number 1 nga first nominee siya. Nominee. Actually, mauna yung reason nga nung na number 1 ang akbayan. It's not the other way around. It's because of Attorney Chel Jokno. I see. So, and then ang akbayan ang number 1 nga party list. So, makakuha ni siya, insured na ni siya. For every 2% sa votes, kay 1 seat man na sa party list system. Basta dili lang masulod sa ilahan. Tulo na, maximum siguro. And that is also very meaningful because remember, ang labing unang impeachment complaint, batok ni Vice President Sara Duterte, nga gisangat ni atong Disyembre, was endorsed by Akbayan. Yes. So, muna siya partner niya. Tanaw na to ni kay murag fireworks will fly gyud sa incoming impeachment trial nga magsugod. Well, dili gyud ang actual trial magsugod, but the preliminary stages of the impeachment trial, it will open on June 2. And her trial is expected to begin July 30. July 30, I think this is July 30. So that's actually dool na karon, and then human naman ang election, so at least natay paaboton. Nya mo na partner nga unsay tan-aw nimo ani partner kining based sa resulta manggod sa Senate election. Well, si VP Sara do na to sa gipagawas nga statement about sa result that she was disappointed with how the elections turned out. Kay matod pa niya kuan ko no. Well, she was disappointed, but nonetheless me promise siya partner na she will build quote unquote a powerful opposition diha sa alang or against the current administration. Mao na ang iyang giingon. As she expressed her gratitude to her supporters who voted for their candidates, kay bawo naman ta nga number 1 or leading karon si Senator Bongo, number 3 si Senator Bato de la Rosa, and you have number 7 ba or number 5 si Marcoleta, Rodante Marcoleta, who is also a known ally
ally to the Dutertes. So kana, and then ang magic number rabaan ni nila partner kay 9. Dapat makakuha sila 9 ka mga allies in the Senate para ma-acquit si Vice President Sara Duterte sa iyang impeachment. But nag-wonder ko, how will she build up that opposition when she wasn't even able to deliver what she expected, no? Mabitaw na disappoint siya sa outcome. So that could have been the perfect opportunity. Plus karon after ani nga election, medyo mo gamay ang kalibutan kay napa siya impeachment case, napay pending nga ICC na kuan, di ba? Possibly warrant nga i-release batok niya. So, well, ingon siya strong and constructive opposition as to how she will build that. Tanaw na to unsa sa strategy sa iyang kampo because again karon as early as now for sure kanang impeachment it's a precursor to things to come leading up to 2028. So kana the Vice President declared her desire to build a future that according to her fair and inclusive. Nya iya sang giimbitahan ng publiko to join her cause for building the opposition against the current government. But mao lagi na, although nakakita ta og suporta sa Vice President diri sa baga kay ang suporta diri sa Visayas ug Mindanao and even i-translate yun into votes, but kani si Senator Bato de la Rosa ug si Bongo mga re-electionist man gud ni. Ang usa lang yun nga klaro nga naka-join sa ilang ticket kay kining si Marcoleta. So but posible sad silang ma-appeal pa atong ICC case, di ba? Posibleng maka-appeal sila sa ICC case. In fact, doon na mga report partner nga kining ICC trial looms for Go and Bato. So, matod ni ICC Managing Council for National Union of People's Lawyers. Matod sa Managing Council sa National Union of People's Lawyers nga si human rights lawyer Cristina Conti, nilang sa tamo ingon nga affiliated din siya sa ICC kay murag question man ni iyang affiliation with the ICC, but siyang abogado sa mga biktima sa mga extrajudicial killings sa giingon panahon sa Duterte administration. Maingon siya nga dunay ang investigation kuno into the bloody anti-drug campaign is entering a decisive phase. Decisive phase because ang quote yun dere kay Bato, I'm pretty sure, will get a warrant of arrest, matod ni Conti. Nya, by later this year, possibly September, we might be looking at a sitting mayor on trial, assuming he wins. And I'm not sure kinsa niyang gipasabot nga sitting mayor. Okay, so that's Duterte di ay. Yeah, kay na-elect man siya. He won by a landslide. And we're looking at 2 senators of the Republic being on trial. So, presumably that's Senators Bato de la Rosa and Bongo. Sa iyang bahin sa partner na aman sa hirit ang kampo ni Duterte kay di ba gusto sila pa-excuse ang judges. Disqualify. Karon na gusto na gyud nila ipa-disqualify. No, these are terminologies, legal terminologies. So, initially ang ilang gusto kay ila lang sigurong ipa-inhibit. Gusto lang nila pailisan. Karon ipa-disqualify na gyud nila ang duha ka mga abogado, abogado but judges in the Hague nga mao'y naghandle kay matod pa they cannot kuno. They cannot decide with impartiality on the Duterte's on the Duterte case. Tanaw na to na ang mga developments partner. Sige, unya. Sige pa dayon. Okay. So, mo na partner nga importante kayo ning ato asad ning i-monitor ang mga development sa kuan kining impeachment trial and sa kining ICC nga trial for former President Rodrigo Duterte because kita sad gusto sa tag closure and then may unta sab og kining mahatagan sa og closure mga pamilya sa AJK victims. And for Rodrigo Duterte sad he is old, yes,
And if dili yun siya guilty for those for the crime as charged, then at least ma-enjoy pa sad niya ang iyang remaining years kay naa naman siya pila naman sa edad ni Tatay Digong. And on the part sad ni kining Vice President Sara Duterte, also it's also an opportunity to clear her name because for the longest time wala man siya puro raman mga denials ang iyang gi-issue nga statements, wala man niya gipatulan ang mga patong-patong kuan man to serious allegations man gyud to ang gilabay at her. So it's now also time for her to submit evidence to defend herself. But what if di lang gyapon siya motingog like she did previously? Well, now mao gani na nga the Senate is sitting as an impeachment court and the composition of the Senate is very important. 16 votes are needed in order to convict the Vice President, 9 in order to acquit niya. Nanay tulo sila si Bongo, De La Rosa ug Marcoleta. Kung atong i-appeal silang Camille Villar ug Amy Marcos, nay 5. Niya dayon kung ato pa jung ipuno silang Robin Padilla ug Alan Peter Cayetano who are allied with them. Nay 7. So makinahanglan pa sila duha. Kinsa ka ang posibleng mobali? Na kana tanaw na to either of the parties. Na basta ang mga returning senator silang Vicente Tito Soto, Ping Lacson, Pia Cayetano, Lito Lapid, Erwin Tulfo, all of these new and incoming senators, they are known, they run under the Alianza ticket. So tanaw na to kung mobali ba ang hangin kay and then naasad na siguro kung makasway sila og more votes for them in the Senate, well and good for them, but if dili tanaw na to. Okay, sige. So usa na sa atanganan nato no, manamang eleksyon o niya, syempre mga marites mangita gyud ang bag-ong kasumsuman. So karon kana na pod, mao na pod ni atangan, manggawas na pod niya mga international expertise sa mga Facebook University graduates with master's degree in Marites. So kana na pod. But ganina akong balikan to attorney katong usa sa mga balita katong nagprotesta because kining party list groups karon hapit naman daini or padung naman kung madayon gyud ning trend karon nga dili makasulod kining bayan muna bisag one seat lang madilist na day sila sa COMELEC kay kaduha na ni ka elections, 2 consecutive elections nga wala na sila nakadaog. Now karon ang ilang giawhag sa COMELEC imbestigaron ug i-explain matud pa kini vote discrepancies nga ilang namatikdan ug ilang giingon sab nga ilang chances of winning a seat were undermined by red tagging, black propaganda and disinformation which is meant to discredit the group and their candidates. So kani ug ang Gabriela mo ay likely kuno to lose their seats. Unya kani sila before were also among the top 20 in the 2022 elections. So kanang medyo daghan man og mga twists karon nga election outcome. Mao lagi atong gingon gahapon nga namulat na kuno ang kuan bat katunga ra sa mata. But to me that's better than remaining blind to everything, no? Nya kanang ang trend sad kay mga bata sad mga bata really went out and voted and delivered, no? The younger 60%, over 60% sa voting population. I would want more of that. Kay para kuan gyud, let's be active kay para di ta kutob lang paminaw ba. So kani unsa may mahitabuan nila attorney if di gyud sila makasud karon mo na madilist sila kay wala man dai ni sila daog-daog ang bayan muna imong gipasabot no. Ang bayan muna kuno. Ang bayan muna and then is this the same group that is now calling for a manual count? Yes, this is the same group and then they also want COMELEC to explain. Well, ang katong sa kaso nilang katong si Ben kuan si dili pa man presidente si Ferdinand Bongbong Marcos in 2016 at to napildi siya in the race sa vice president ban abot man gyud sa Supreme Court ang kaso. And I remember ang giingon sa Supreme Court ato nga if you are alleging nga dunay pagpanikas, dunay mga discrepancies sa mga vote, then naatoy threshold nga kinahanglan nimo mapakita og mga ebidensya nga in these particular places, polling centers, areas unsa man imo mapakita nimo nga ma-reach to nimo ang threshold.
So it's easy to say nga dunay discrepancy, dunay mga inani, but it all boils down to how you back these allegations up with ebidensya, partner. Kay ang korte di man na mo kuan lang og laway lang, dili man na mo tuo kung laway lang imong dadon didto. So if naani sila yung mga na-document yun nga pagpanikas or kanang ilang giingon nga questionable kuno kay nganong ambot kung how the nganong wala ni register ang mga boto nga para nila kay top 20 man dai sila last time. So then file the necessary case with the relevant government agency. But kining manual, to resort to manual count, I don't think kuan sad na siya kining murag you don't have to burn down the house to kill a rat. Nga. Ito. Pagka kanang mabalak nun kasi ato meron. Di lang ba kay kahasol nalipay man gani ta nga after nga the following day kay the night dayon na natay resulta This is the fastest ko no. In fact, this is the fastest. The COMELEC said nga walay mga errors or sa pag-transmit o sa errors sa process sa mga election returns in the transmission of ERs. So that's good because actually in fairness no, makakita gyud ko nga ang COMELEC karon is very active and then dili puro char lang ba. Nang daghan gyud na mga usa nga gi-actionan gyud katong bastos, di ba? Nay mga bastos din ang file jud mga kaso. Yan ay usa na disqualify gyud. So inaana dapat pirmi ha. Apila na inigabot sa barangay elections kay para klaro gyud. Kay kanabang I hope this will be something the start gani of kanang a trend nga mugo na gyud kanang regularly because I think we really need electoral reforms. If there's one thing that I think they also need to act on is kaning massive vote buying. That's been even detected by international observers. Like itong mga EU observers monitoring the conduct of our elections here. So I think that's the elephant in the room. It's going on but no one is willing to talk about it. Sura sa dami. So muna siya. But well, that's the Philippines. You can either hate it or love it, but that's what's going on here nya. Kining sa pa napabaday oras. Wala na tayo oras actually. Wala na tayo oras gahapon na overtime mataghapon. So kana no kana lang gyud mo I think ang ayan. I am with the results. I'm very happy. Maybe not 100%, but at least kanang makaingon ta nga napagyud ay mas nibalik og siga ang kanaganing flame of hope. Yes. Unya wa naman tay oras at ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong ani ang pulong ug kinabuhi. Ang pulong mo ang diwat sa garang ko. Ang pagtulunan bahin sa mga anghel magbalantay. Adunay ligkong sukaranan sa Biblia. Kay sa Mateo 18:10 nag-ingon, matkunin ninyo na dili kamo magtamay bisan usan ining mga gagmayng mga bata. Kay sultihan ko kamo nga ang ilang mga anghel atuwa kanunay sa tubangan sa akong amahan dito sa langit. Dinhi si Jesus mismo nagmatuod sa pagkaana sa mga anghel nga magbarantay nga nagtan-aw sa kabataan. Sa Salmo 91:11 ngadto sa 12 nang ingon usab, pabantayan ka sa Dios sa iyang mga anghel aron pagpanalipod kanimo bisan asa ka paingon. Bayawon kanila sa ilang mga kamot aron dili maunsa sa mga bato nga imo mga tiil. Ang mga anghel kisangunan sa Ginoo nga mobantay kanato. Kini mao ang doktrina kabahin sa tradisyon sa simbahan Katoliko. Ang ato mga anghel magbalantay, mugiya ug manalipod kanato batok sa mga dautan. Mga igsoon,
mao kani ang pulong nga naghatag og giya sa atong kinabuhi. Magampo kita. Sa ngalan sa Man, sa Anak, sa Espiritu Santo. Langitong Amahan, salamat kayo nga kami imong ipabantayan sa among mga anghel. Busa sa mga panahon nga ana kami sa kalisdanan, kami musalig labang nga kami dili gyud nimo pasagdan pinagi sa mga magbalantay anghel nga niya kanamo. Kining tanan namong gipangayo pinagi sa mong bugtong anak ng Jesucristo. Amen. Salamat sa Man, sa Anak, sa Espiritu Santo. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo nagtapos sa atong tulumanon. Dagang salamat sa Philippine Airlines. Thank you Archbishop Jose Palma, Nanay Diana Limchua ug Tatay Dodong Limchua. Thank you Sir Dennis Tabar, mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, Miss Joanne. Sir Michael, Sir Rodel, Sir Raymond, Sir Bruce ug Sir Ferdy. Salamat sa inyong pagpakig-uban. Ako si Malu Inocando Tabar. Kasi Attorney John Destacamento. See you tomorrow sa itong programang Hello Cebu. Mayong Buntag, Pinoy. God bless us all. Hello Cebu, mayong buntag, yaksunta ang kahayag. Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network.